Batang Machine Gun panalo sa huli niyang laban. Isang tigasing Chinese fighter niratratan ng walang humpay na suntok ni Kabayan. Mayroong isang napakatibay na boxer ang bansang China. Rank number 1 ito sa kanilang bansa sa flyweight division at never pa nga itong bumagsak mga bay sa kanyang mga laban. Sa tibay nga ng sikmura nito at sa pagka-agresibo nitong lumaban ay nagawa nitong papagsakin si Dave Apolinario sa nakaraan nilang laban. Subalit isang alaga ni Manny Pacquiao na may alias na machine gun ang nakipaggyera ng suntukan dito sa Chinese fighter. Sa sipag nga sumuntok ng batang ito mga bay ay karamihan ng kanyang mga kalaban ay hindi na tumatagal sa bakbakan. 75% ang knockout rating ng ating bata at ito nga ang laban na ating babalikan at ng ating masubaybayan ang ating rising star na alaga. Parehong dayuhan ang dalawang mandirigma. Underdog nga ang ating alaga at 15% lang daw ang pag-asa nitong manalo dito sa Chinese fighter. Sa pag-uumpisa pa nga lang dito sa round 1 ay nagpapakita na agad ng pagkadominante itong kalaban. Pansin mo nga sa postura nito na hindi ito umaatras sa bakbakan at gustong-gusto nga nitong kalaban ang dikit ang sagupaan. Hindi naman nagpapalupig ang ating pambato na may alias na machine gun. Nagbabato rin ito ng mga lambayog na suntok at dinig nga natin ang lakas ng hampas nito sa kalaban. Sa kabila ng mga bomba sa bodega at kaliwat kanang suntok sa panga ay sadyang matibay ng kalaban at hindi man lang naaalog sa suntok ng batang Pinoy. Pagpasok sa pangalawang yugto ay baon-baon pa rin ng kalaban ang kanyang malalim na pundasyon ng katapangan. Hindi nakapagtatakang crowd favorite. Abay tingnan mo naman kung paano ito lumaban at kung ang ating alaga ay hindi kargado ay siguradong sa bawat round ang Pinoy ay mamimiligro. Kaya tama lang din na si alias machine gun ang ating daladala dahil kung magpakawala nga rin ito ng suntok ay hindi basta-bastang nauubusan ng karga. Wala rin kapaguran ang ating pangbato at masipag rin itong umatake sa iba't ibang anggulo sa kalaban. Iwan ko lang din kung saan gawa ang balat nitong kalaban na sa dami ng mabibigat na kamao na pinapakawalan ni Kabayan ay hindi man lang ito namumula na parabang naka-bulletproof na sa dami ng pinakawalang suntok ng Pinoy ay hindi ito nakakatagos sa kalamnan ng Chinese fighter. Sa huling 30 segundos ay dinala ng kalaban ang ating kababayan sa kanto ng lona. Doon nga niya ito niratratan pero bumawi naman ang alias na machine gun at bulusok na mga uppercut ang pinakawala nito at sinusubukang bungkalin ang pundasyon ng kalaban. Nasa pangatlong yugto na ang laban ng dalawa at dito nga natin napansin kung saan ang weakest point nitong Chinese fighter. Ito nga mga bay ay sa kanyang sikmura. Bahagyang dinamdam nga ng kalaban ang suntok ng Pinoy at ito nga ngayon ang paulit-ulit na sinusundot ni Dennis Indar para pahinain ang kalaban. Rinig na rinig nga natin ang sigaw ng coach ni Dennis na pinapaalis ito sa pagkakasandal sa lubid. Sa huling minuto naman ng laban ay bumawi na ng pag-atake si Kabayan. May namumuong bukol na nga rin. Ito nga ay mula sa mga power punches na pinapakawalan ng batang da machine gun. Lúc này thì Lưu Long Phi vẫn đang tung hóng khai thác
Nasa round 4 na ang duelo ng dalawa, pero ang kanilang mga galaw ay parang kakaumpisa lang ng laban. Sa tindi ng kanilang palitan ay siguradong pati talampakan ay pagpapawisan. Ganito makipaglaban ang dugong mandirigma. Walang atrasan hanggat hindi pa tapos ang laban. Hai, cú risotto. Chính xác của ông Long Di. Hindi biro ang dami ng suntok na pinakawalan ng batang Damasinggan. Ganun pa man ay nahihirapan itong sikmuraan ang kalaban. Alam na ng China na kailangan itong depensahan ang kanyang sikmura. Kaya pansin mo naman mga bay na laging nakayuko na lang itong kalaban at sa bodega nakatuon ang kanyang depensa. Tấn công tốt của người phần bắc phải nữa. Cuộc chiến về sức bền của thể lực. Còn hơn 30 giây nữa cho hiệp thi đấu thứ tư. Hai dừng đẩy nhau. Sa huling mga segundo naman dito sa round 4 ay nabubungkal na ng Pinoy ang pundasyon na kalaban. Naaalog na rin ang ulo nito mula sa uppercut ng ating pambato. Cuối của hiệp thi đấu thứ tư. At sino ba ang mag-aakala na aabot pa sa last and final round? Ang init ng bakbakan ng dalawang mandirigma. Dito nga ako lalong humanga sa batang Damasinggan na sa akala nating mauubusan na ng bala. Abay, pang isang batalyon pala ang daladala. Niratrata ng Pinoy ng kaliwat kanang suntok itong kalaban at halos hindi na nga ito makasuntok dahil nahihilamusan ito ng kamao ng Pinoy. Bóng phải chính xác của U Long Đình đáp trả. Rất quyết tâm body shot. U Long Đình tập trung rất nhiều phần thân của Dennis Sena giảm thể lực khá nghiêm trọng. Bóng phải. 2 minuto na ang makalipas dito sa final round at hindi pa rin umaatras ang ating kababayan at layunin talaga nitong pabagsakin itong kalaban. Nhìn những giây cuối cùng của trận đấu này. Natapos nga ang labang ito mga bay nang walang bumagsak sa dalawa. Masaya nga ang Pinoy sa labang kanyang ipinakita. Ewan ko lang dito sa kalaban na para bang kabado habang hinihintay ang scorecard ng mga hurado. Pero akalain mo mga bay, may isang South Korean judge na pumabor dito sa kalaban at nag-score nga ito ng 58-56 habang ang dalawang hurado naman ay nag-score ng 57-57 kaya isang majority draw ang resulta ng laban. Sa nakaraang laban naman ni Dennis Indar mga bay na ginanap sa Don Carlos Bukidnon nitong June 13, 2026 ay nakaharap niya si Muhaliten Kalibo kung saan nga mga bay ay first round knockout ang inabot ng kanyang kalaban nang masakaw pa nito ang malamasinggan na kamao ni Dennis Indar. Panoorin po natin mga bay ang kanilang bakbakan. Muhaliten Kalibo of Jan Sarangani Province introducing Dennis Damasinggan Endar. First round. First round. Kalibo versus Endar. Itong si Dennis Endar, ano to, kilala nating volume puncher. Mabigat talaga bumato ito. Si Kalibo naman gusto niya i-outbox. Endar.
Body shot, body shot. Good miss. Slide lang. Slide lang. Ayaw na kayo. Kukunin mo na. Again. Kaya pa na. Kaya pa. Daghang salamat mga bayan. Sa dulo hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Pag-comment na lang po sa baba at mabasahin po natin yan. Daghang salamat at sa Diyos ang lahat ng papuri.